Mula sa bagong chapter, ang ating bida ay patuloy iniiwasan ang mga panang parating. Mula sa likod ng ating bida narinig niyang nagsalita si Ragnar. Hindi ito nakikita ni Encred, ngunit sigurado siyang si Ragnar ito. Mula sa isang gilid naman narinig niya din ang boses ni Rem, at sinabing isang spell ang usok na ito. Dahil sa kapal ng usok iniisip ni Encred na hindi siya makakalaban ng maayos dahil sa kapal ng usok. Si Encred ay medyo nahihirapan daw makahinga, at ang katawan niya ay naninigas at hindi makagalaw. Ang eksena ay nalipat kay Ragnar. Sinabi nito na hindi pa din nakalimutan ng tuluyan ni Encred ang mga natutunan nito sa nakaraan. Kahit natuto na daw siya ng kaunti sa kanya, mas maganda daw kung hindi pa ito sasabak sa laban. Hanggang matapos niya ang pagsasanay na gagawin niya para sa ating bida. Sinabi din ni Ragnar na malaki ang tsansa ni Encred na mamatay sa battlefield dahil sa kalagayan nito ngayon. Ang ating bida ay iniisip na siguradong mamamatay na naman siya ngayong araw. Habang nagkakagulo sa paligid, ang ating bida naman ay nakatulala lamang sa mga nangyayari. Si Ragnar ay lumapit kay Encred at sinabing lumapit sa kanya ang ating bida para sa proteksyon. Si Encred naman ay biglang sinabi na nakahanap na siya ng paraan sa kanyang problema. Iniisip ng ating bida na marami pa siyang oras at pagkakataon para lumakas. Si Encred ay bigla na lang tumakbo sa gitna ng battlefield, kaya naman mula sa background sinabi ni Ragnar na nababaliw na ito. Mula sa makapal na usok, may sundalong naghahanda para umatake. Ilang sandali pa ang ating bida ay tuluyan na namang namatay. Ang kalaban ay iniisip na maganda ang pagkakatama niya sa leeg ni Encred. Ang ating bida naman ay bigla na lang napangiti at iniisip na uulitin niyang makipagsanay kay Ragnar para mas lumakas pa. Ang kalaban naman ay kinabahan kay Encred dahil mukhang nababaliw na daw ito. Ilang sandali pa, ang sundalo ay tuluyan ng tinapos ang ating bida. Ang eksena ay nalipat kay Encred na muling nag-iensayo kasama si Ragnar. Si Ragnar naman ay sinabi na madali lang naman daw ang kanyang mga itinuturo niya sa ating bida. Si Encred naman ay napapaisip na lang kung pinagtritripan nga daw ba siya nito dahil sa hirap niyang matuto. Tinanong din ni Encred kung saan nga daw ba nito ilalagay ang kayang center gravity. Nagtaka saglit si Ragnar sa sinasabi nito, ngunit bigla naman siyang kumilos at sinabing ganito daw ang dapat gawin ni Encred. Ang ating bida ay iniisip na isang henyo sa paghawak ng espada si Ragnar, ngunit hindi daw ito magaling magturo. Ang ating bida ay naiintindihan naman daw kahit papaano si Ragnar. Kaya naman kahit ilang beses pa daw siya umulit kailangan niyang matutunan ang mga ituturo ni Ragnar sa kanya. Ang eksena ay nalipat na naman sa battlefield. Matapos sumangga ng isang pag-atake, si Encred ay naramdaman ang vibration sa kanyang sandata, kaya naman naninigas pa din daw ang kanyang katawan at nananatiling mahigpit pa din daw ang kanyang paghawak sa espada. Ang ating bida ay muli na namang kinaharap ang spear ng kalaban, ngunit si Encred naman ay nakahanda na daw sa mga ganitong mangyayari. Ang ating bida ay pinagpatuloy ang pagsasanay niya sa pamamagitan ng pagtuturo ni Ragnar. Nagagawa na din ng ating bida na maiwasan ang mga ginagawang atake ni Ragnar. Matapos ang pang 31 times niyang pag-ulit sa araw na ito. Si Ragnar ay namangha sa pinakita ni Encred. Tinanong niya din kung saan ito natutunan ng kanyang squad leader. Dahil sa kasalukuyang kakayanan ng ating bida, pwede na daw nitong matutunan ang mga basics. Sinabi ni Ragnar na may 3 basics, at ito ay ang cutting, slashing at stabbing. Sinabi din ni Ragnar na ang espada ay maganda din na pandepensa, lalo na kapag ito daw ay magandang gawang espada. Sinabi ni Ragnar na ituturo nito ang tinatawag na line of attack. Habang patuloy na namamatay si Encred, ang ating bida naman ay may natutunan na din ng mga bagong moves. Si Ragnar ay namangha sa diagonal slash na nagawa ni Encred, at sinabing maayos na ang diagonal slash nito, at hindi na kailangan pa ng improvement. Habang nagpapakamatay si Encred sa misyon para makapagsanay at maging malakas, siya ay tila nababaliw na matapos nitong ngitian na lamang ang kanyang mga kamatayan. Nagpakawala si Ragnar ng mabilis na pag-atake, ngunit ang ating bida naman ay sinubukang salubungin ito ng kanyang sandata. Matapos mapatalsik ni Encred ang espada ni Ragnar, iniisip niya naman na ito na ang pang 100 times niya sa araw na ito. Matapos magawang magulat ni Ragnar sa ating bida, tinanong niya naman ito na kung sino nga ba talaga ang kaharap niya ngayon. Ang ating bida ay iniisip na sa wakas nagbago na ang ekspresyon ng mukha ni Ragnar sa kanya. Habang nasa battlefield, iniisip naman ni Encred na akala niya wala na siyang pag-asang maging malakas noon. Habang tumatakbo si Encred, nagulat naman si Ragnar sa biglaang pagtakbo nito tungo sa mga kalaban. Habang umiiwas sa atake, iniisip naman ni Encred na nag-level up na ang kanyang skills. Ang ating bida ay nilalagpasan ang mga kalaban ng may ngiti sa kanyang labi, dahil paunti-unti aabutin daw nito ang pangarap niyang maging isang knight.
Habang lumalalim na ang ating bida sa hukbo ng mga kalaban, siya ay muli na namang nasaksak ng mga ito. Ang ating bida ay nasisiyahan sa kanyang paunti-unting improvement at sinabing mukhang mababaliw na siya sa nararamdaman niyang kasiyahan. Ang eksena ay nalipat na naman kung saan tinanong ni Ragnar kung gusto nga daw ba ni Encred na turuan siya nito. Si Encred naman ay masayang pumayag, habang iniisip na kahit ilang beses pa siyang mamatay, basta lumakas lamang siya ito ay gagawin niya. Mula sa sumunod na chapter, si Ragnar ay hindi makapaniwala na napakagaling na daw pala makipaglaban ni Encred. Tinanong niya din kung sinadya daw ba nitong magtanga-tangahan nitong mga nakaraan. Dahil lahat ng basic swordsmanship ay meron na daw si Encred. Mula sa background sinabi ni Ragnar na nagkukulang pa ang ating bida sa experience. Mula sa battlefield ang ating bida ay 200 times na daw na inuulit ang araw na ito. Ang ating bida ay nagawang maiwasan ang pana na parating, habang iniisip na seryosohin na ang pagsubok na ito at susubukan kung saan niya daw ba siya madadala ng kanyang mga natutunan. Madaling naiiwasan ng ating bida ang mga atake ng kalaban at tinatapos ang mga ito. Dahil sa daming beses niya nang inulit ang senaryong ito, alam niya na din daw kung saan at kailan lalabas ang mga kalaban sa makapal na usok. Matapos kumuha ng patalim sa kanyang dibdib, nagawa niya namang mabato ang kalaban nito. Ang kalaban ay nagtataka dahil sa mga ingay na nangyayari sa paligid. Habang kinakabahan sa mga ingay, si Encred naman ay bigla na lang sumulpot at hiniwa ang paa nito. Ang isa pang sundalo ay muling nagtataka sa mga sumisigaw niyang kasamahan. Sinabi naman ng isa sa mga sundalo na maging alerto sila sa kanilang mga paa. Ang sundalo ay inabangan ang parating sa mababang parte. Ang ating bida ay muling naalala ang mga itinuro ni Ragnar. Ilang sandali pa nagawa niya ng masaksak ang sundalong nakaalerto kanina. Ang ating bida ay nasisiyahan sa kanyang kakayahan, dahil iba daw ang pakiramdam ngayong nasa ganitong level na siya. Si Encred ay masayang tinatapos ang kanyang mga kalaban, habang umuusad at naghahanap pa ng mas marami pang makakalaban. Dahil sa lalim na ng narating ng ating bida, siya ay bigla na lang napaligiran ng mga crossbowmen. Matapos mapahinto ni Encred, sinabi naman ng kalaban na maganda ang nagawa ni Encred dahil nagawa nitong makarating sa puntong ito, ngunit dito na daw ang katapusan niya. Si Encred ay iniisip na gusto niya pang makipaglaban at mas subukan pa ang kanyang kakayahan. Kaya naman inalok niya ang mga crossbowmen na ibaba nito ang kanilang mga crossbow at makipaglaban sila gamit ang kanilang mga espada. Ang sundalong kalaban naman ay sinabing baliw na si Encred, kaya naman pinaulanan na nila ito at tuluyan ng tinapos ang ating bida. Si Encred ay nalipat sa madilim na lugar, sinabi din ng nilalang dito na baliw na si Encred dahil sa paghahanap nito mismo kay kamatayan. Matapos magising ng ating bida, iniisip niya naman na ngayon lang ulit nagparamdam ang nilalang, ngunit bigla naman siya nitong pinagsabihan na parang bata. Ang ating bida ay tinanong ni Rem kung anong iniisip ni Encred. Dahil mukhang malalim daw ang iniisip nito. Si Encred naman ay naalala na sinabi ni Rem na isang spell ang usok na bigla ang lumabas. Ang ating bida ay naalala ang kakaibang formation ng mga kalaban, at bigla ding naalala na parang binabantayan ng mga sundalo ang watawat katulad noong nasa tall grass field. Tinanong ni Encred kung may alam daw ba si Rem sa mga spells. Tinanong naman ni Rem kung bakit bigla itong natanong ni Encred. Sinabi naman nito na naiintriga lang siya, kaya naman sabihin daw nito ang nalalaman ni Rem tungkol sa mga spells. Tinanong ni Rem kung ano ang pagkakaiba ng magic at spells. Sinabi ni Encred na mas madalas ginagamit ang magic, na sinang-ayunan naman ni Rem. Sinabi niya din na kinakailangan ng mas komplikadong preparasyon at isang bagay ang spell. Hindi din daw gagana ang spell kung walang bagay na pagmumulan nito ng kapangyarihan. Ang ating bida at napagtantong kailangan niyang sirain ang watawat dahil mukhang ito daw ang bagay na ginamit para gumawa ng spell. Iniisip niya din na kapag nasira ito mawawala na din daw ang makapal na usok sa paligid. Si Encred ay naalala na taga-West si Rem, dito din daw nagmula ang paggamit ng mga spell. Kaya naman tinanong niya ito kung gumagamit niya daw ba ang mga ninuno ni Rem ng spell noon. Si Rem naman ay sinabing nakakita na siya ng spellcaster noon sa kanila, ngunit ang madami daw sa kanila ay mga gumagawa ng mga gayuma para makapangakit ng magagandang iyabab. Dahil nagiging kalokohan na naman ang pinagsasabi ni Rem, si Encred ay nag-umpisa ng umalis at sinabing magsasanay na siya. Ang dalawa ay nagsasanay na naman. Sinabi naman ni Ragnar na mukhang pareho sila ng sinusunod na training method ni Encred. Tinanong ni Ragnar na kung alam nga daw ba ni Encred ang Onyak Sword Technique. Ang eksena ay nalipat 500 years ago. May isang napakahenyong bata na nagawang makapatay ng mga bandito. Nabalak gumawa ng pananakop sa kanilang village. Ang mga magulang nito ay namatay sa insidente,
kaya naman kinukwap siya ng isang Nobel na pamilya matapos malaman ang talento nito sa espada. Ang napakahenyong batang ito ay nagngangalang Leon Onyak. Ang batang ito ay nag-umpisang manghina sa edad na 10 taong gulang at tuluyan nang naparalisa noong siya ay naging 12 years old. Mula noon nawala na daw ang katanyagan nito sa paghawak ng espada. Ngunit noong tumungtong ito sa edad na 20 years old, nagsulat ito tungkol sa kanyang mga sword technique. Ito ay binubuo sa 5 kategorya dahil sa isinulat niyang swordsmanship technique. Ang hukbo nila ay mas naging malakas dahil sa kanya. Sinabi ni Ragnar na hanggang sa panahong ito ang Onyak technique pa din daw ang ginagamit ng mga magagaling na swordsman. Si Ragnar ay tinanong kung anong technique ang itinuro ni Rem sa kanya noon. Matapos ipaalala ni Encred ang Heart of the Beast, sinabi naman ni Ragnar na mas may pakinabang daw ang technique na kanyang ituturo sa kanya. Tinatawag ni Ragnar na focus on single point ang technique na ito. Sinabi niya din na kalimutan lahat ni Encred ang lahat sa kanyang paligid at mag-focus lamang sa espada ng kalaban at sarili niyang espada. Nagsimula nang maghanda si Ragnar upang maipakita daw sa ating bida kung paano ito gumagana. Ang patalim ay mabilis nagtungo kay Encred at siya ay bigla na lamang nasugatan. Ang ating bida ay nagulat dahil sa mas mabilis pa daw ang ataking ito sa ginagawa ni Rem. Iniisip niya din na muntikan na siyang namatay sa ginagawa ni Ragnar. Tinanong ni Ragnar kung ano ang napansin ni Encred sa ginawa niya. Si Rem ay biglang dumating sa eksena at tinanong kung binabalak daw bang patayin ni Ragnar ang kanilang squad leader. Sinabi naman ni Ragnar na mas mabilis matututo si Encred kapag naharap ito sa nalalapit na kamatayan. Sinabi din ni Rem na mas wala daw matututunan si Encred kapag napatay niya ito. Muling sinabi naman ni Ragnar na mamamatay lang daw ang kanilang squad leader kung si Rem ang magtuturo sa kanya. Habang pinagmamasdan sila ng ating bida, si Encred naman ay iniisip na pareho silang hindi magaling magturo. Habang nagkakainitan ang dalawa, sinabi naman ni Encred na mukhang may digmaan silang pupuntahan. Si Ragnar ay muling sinabi na tandaan nito ang itinuro niya ngayon, dahil kapag nagawa daw ni Encred ang kanyang itinuro, mararamdaman daw nito ang kakaibang pakiramdam sa gitna ng laban. Iniisip ng ating bida na halos pareho lang ang Heart of the Beast at ang Concentrate on One Point. Habang pinapawala ng Heart of the Beast ang takot sa kamatayan, ang Concentrate on One Point naman ay ginagawa siyang mas alerto sa kanyang paligid. Si Encred ay iniisip din na kailangan niyang masira ang watawat para masira ang spell. Ito lang din daw ang tanging paraan upang manalo sila sa digmaang ito. Habang sumusugod ang ating bida, iniisip niya naman na habang kumukuha siya ng experience, susubukan niya din daw na sirain ang watawat para masira ang spell. Habang nakikipaglaban, iniisip niyang magiging madali ang kanyang misyon kung isasama niya si Rem at Ragnar. Ang ating bida ay napangiti na naman at sinabing hindi na magiging masaya ang misyon kung aasa lamang siya sa kanyang mga kasama. Habang sinusubukan ang bagong teknik na tinuro ni Ragnar sa kanya, si Encred ay namatay na naman ng maraming beses sa kanyang pagsasanay. Para makasurvive noon sa assassin, pinalakas ni Encred ang kanyang pandinig. Para makasurvive sa battlefield, natutunan niya ang Heart of the Beast. Si Ragnar ay sumugod kay Encred at tinanong ito kung naintindihan daw ba ng ating bida ang kanyang itinuturo. Habang sinasabi ni Ragnar na dapat maramdaman nito ang dulo ng espada na bumabagal. Ang ating bida naman ay sinabing hindi niya naiintindihan ang itinuturo sa kanya. Muling sinabi ni Ragnar na dapat nitong maramdaman na tila bumabagal ang oras kapag nag-focus ito sa espada ng kanyang kalaban. Ang ating bida ay iniisip na mukhang nakakasagabal ang kanyang kaalaman sa Heart of the Beast para hindi matutunan ang tinuturo ni Ragnar. Kaya naman muli niyang tinanong si Ragnar kung anong pwede niyang gawin para matutunan ito. Si Ragnar naman ay sinabing wala siyang alam na ibang paraan dahil kusa niya lang itong natutunan habang nakikipaglaban. Habang paulit-ulit si Ragnar sa kanyang sinasabi, iniisip naman ni Encred na wala siyang aasahang sagot kay Ragnar. Kaya naman kailangan daw ng ating bida na pag-aralan ito ng mag-isa. Nalipat ang eksena sa battlefield kung saan iniisip ng ating bida na magpopokus siyang pag-aralan ang tinutukoy ni Ragnar na teknik. Kasabay nito kailangan niya din daw mapatumba ang watawat para masira ang spell. Habang nagtataka ang mga sundalo sa tunog na kanilang naririnig, si Encred naman ay sinabing maging alerto sila sa mga panang parating. Ang mga sundalo ay bigla na payuko, muling sumigaw si Encred na itaas nila ang kanilang panangga. Habang parating ang mga pana, ang mga sundalo naman ay nagawang masangga ang mga pana. Habang si Encred naman ay bigla na ding umusad tungo sa mga kalaban. Habang nakikipaglaban si Encred, iniisip naman nitong pang 300 na ulit niya na sa araw na ito. Kaya naman kahit nakapikit siya ay alam niya na kung saan lalabas ang kanyang mga kalaban.
Habang naghahandang umatake ang spearman, si Encrid ay nagawa ng maka-sidestep at masaksak ang sundalo. Ang mga kalaban ay mabilis niyang tinatalo, habang ang mga kalaban naman sa paligid ay naalerto at napansin na inuubos sila ng isang tao lang. Habang tinatalo ni Encrid ang mga kalaban, ang ibang sundalo naman ay naghanda na para tapusin siya. Si Encrid ay nagpatuloy sa kanyang pagpaslang hanggang sa makita niya na ang kanyang target. Ang nagbabantay sa watawat ay naalerto at sinabing kailangan nilang mapigilan ang baliw daw na si Encrid. Ang ating bida ay nagpatuloy sa kanyang misyon. Sa kanyang kasalukuyang lakas, nagagawa niya na ding masira ang espada ng kanyang kalaban sa isang wasiwas lamang. Dahil sa kanyang sipag at tiyaga, nagawa na ni Encrid na mapatumba ang watawat. Habang siya ay proud sa kanyang nagawa, si Encrid naman ay biglang nagtaka dahil sigurado na daw siyang nasira niya na ang watawat, ngunit hindi pa din nawawala ang makapal na usok. Dahil nawala ang kanyang pagkaalerto sa paligid, siya ay muli na namang pinagsasaksak ng mga kalaban. Ang isang kalabang sundalo ay napansin na mukhang may alam sa spell si Encrid, ngunit naloko daw nila ito. Ang ating bida ay napagtanto na ang nangyayari. Napansin niya sa battlefield na may 6 na watawat na binabantayan ng mga kalaban. Kaya naman napagtanto niyang panggulo lamang ang 5 watawat at isa lamang dito ang totoo. Ang eksena ay muling bumalik sa kung saan sila Ragna ay nagtataka kung bakit sumusugod ng mag-isa ang ating bida. Iniisip naman ni Encrid na kailangan niyang mahanap kung saan ang totoong watawat na ginamitan ng spell. Pati ang mga ibang kasamang sundalo ni Encrid ay nagtaka sa ginagawa nitong pag-usad. Habang nasa harapan, muling sumigaw si Encrid na umiwas ang mga kasama niya sa parating na mga pana. Ang mga sundalo naman ay nagtataka sa sinasabi ni Encrid, habang sinasangga ang mga pana ng ating bida. Ang mga kasamahan niya naman ay hindi nagawang masangga ang mga pana. Napansin ni Encrid ang pangyayari at nagtaka kung bakit hindi nakinig sa kanya ang mga ito. Iniisip niya din na mukhang nagkulang siya sa timing. Ang ating bida ay nagawang masira ang pangalawang watawat. Matapos malaman na isa na naman itong peke, siya ay namatay na naman sa kanyang kapabayaan. Ang ating bida ay naglaan ng 5 araw na ulit para malaman na isa na naman itong peke. Si Encrid ay naglaan ng 7 araw para sa sumunod na watawat, ngunit ito ay isa na namang peke. Ang ating bida ay iniisip na 2 watawat na lang ang natitira para malaman kung alin dito ang totoo. Habang pinagmamasdan ang mga watawat, iniisip ng ating bida na ang pinakamalayong watawat ang totoo. Si Encrid ay nakabisado na din kung paano mapaghanda ang kanyang mga kasamahan para sa parating na mga pana, kaya naman agad nang nagtaas ng panangga ang mga ito mula sa kanyang utos. Habang nakahanda na ang mga sundalo, si Encrid naman ay tinawag si Rem para sumama sa kanya. Habang sumusunod si Rem, sinabihan niya namang nababaliw na si Encrid. Habang umuusad iniisip ni Encrid na napakalayo ng huling watawat, kaya naman kailangan niya daw isama si Rem upang makatipid siya ng lakas at umabot sa pinakadulo. Si Encrid ay ginamit si Rem upang dalhin ang atensyon ng kalaban dito, habang siya naman ay pansamantalang tatakbo para magkaroon ng head start. Si Rem ay tinanong ang sundalo kung sinong gumawa ng spell. Dahil hindi alam ng sundalo, sinabi naman ni Rem na iisa-isahin niya ang mga sundalo na tatanungin at tatapusin. Habang nagpapatuloy ang ating bida, iniisip niya naman na mahigit 1 taon na siyang paulit-ulit sa araw na ito. Ang ating bida ay nagawang marating ang pinakadulo na watawat. Siya ay naghanda ng wakasan ng spell, kaya naman bigay todo niyang winasiwas ang kanyang sandata. Mula sa kawalan may taong nagsalita at tinanong kung nananaginip ba siya. Matapos masangga ang espada ni Encrid, makikita natin na si Mitch Harrier ang taong pumigil sa ating bida. Nagulat si Encrid sa kanyang nakita, habang si Mitch Harrier naman ay sinabing natupad ang kanyang panalangin, dahil gusto niya daw talagang siya ang tumapos sa buhay ni Encrid. Matapos magkatitigan ng dalawa, ang ating bida naman ay biglang napatanong kung sino nga daw ba si Mitch Harrier. Napatulala sandali ito sa kanyang narinig, bigla din siyang nainis dahil ilang araw pa lang daw ang nakalipas noong magtagpo ang landas nilang dalawa. Ang ating bida ay wala pa ding reaksyon at hindi talaga maalala si Mitch Harrier dahil sa mahigit 1 taon niya nang paulit-ulit sa araw na ito. Mula sa sumunod na chapter, tinanong ni Encrid kung sino nga daw ba talaga ang kanyang kaharap. Habang naghahanda, sinabi naman ni Harrier na maaalala din siya ni Encrid matapos niya daw itong masaksak. Ang ating bida ay nakita ang pag-atake. Nagawa ding makaiwas ni Encrid sa atake. Bumuelo na din ang ating bida at biglang gumawa ng counter-attack. Si Mitch Harrier ay nagulat at napapaisip kung ito nga daw ba talaga ang nakaharap niya noong nakaraang araw dahil malaki na daw ang inilakas ng taong ito. Nagulat din siya sa ginawa nito dahil sinubukan ni Encrid na tapusin siya sa 1 galaw lamang.
Si Encrid ay patuloy na naging agresibo sa laban, ngunit nagagawa namang makasabay ni Mitch Harrier. Iniisip ng kalaban na nakapokus si Encrid sa basics ng swordsman technique, habang ang ating bida naman ay iniisip na magaling sumangga ng mga atake ang kanyang kalaban. Ang dalawa ay nagtatagisan ng lakas, hanggang sa magkahiwalay na lang silang dalawa. Ang ating bida ay naramdaman na hindi biro ang kanyang kalaban, kaya naman nilaan niya ang buong atensyon niya sa kanyang kalaban. Si Mitch Harrier naman ay nawala ng balance kanina, kaya naman kailangan niya daw seryosohin ang laban na ito dahil sa hindi niya pwedeng maliitin ang kanyang kalaban. Si Mitch Harrier ay iniisip na kailangan niyang mag-focus ng 100% sa laban. Kaya naman kakalimutan na daw nitong protektahan ang watawat. Ang ating bida ay nag-uumpisa ng makita ang tinutukoy ni Ragnar noon. Dahil paunti-unti tanging espada niya at ang espada na lang daw ng kanyang kalaban ang kanyang napapansin. Si Mitch Harrier ay binibigay na ang todong lakas niya, at siya ay nagawa namang mapatalsik ang espada ni Encrid. Si Encrid ay biglang nablangko at bigla na lang siyang nasaksak. Matapos masaksak ng ating bida, tumingin siya kay Mitch Harrier at sinabing natatandaan niya na ito. Si Mitch Harrier naman ay nagpakilala sa ating bida at sinabing siya ang platoon commander ng Greyhounds. Si Encrid ay nagpakilala din at sinabing isa siyang squad leader. Ang mga sundalong kalaban ay nagtataka kung isang kalaban nga daw ba si Encrid. Sinabi naman ni Mitch Harrier na isa itong kalaban na magaling magtago at biglang lilitaw sa kung saan. Ang isang sundalo ay sinabing kakaiba ang sundalong si Encrid. Si Mitch Harrier ay nagtaka dahil bakit mumingiti daw ito. Si Encrid ay napapaisip din na isang baliw si Ragnar dahil ang sagot daw na kanyang hinahanap ay ang pagkakaroon ng isang karapat-dapat na kalaban. Si Encrid ay tuluyan ng namatay habang si Mitch Harrier naman ay sinabing isang baliw ang ating bida. Ang eksena ay nalipat kay Ragnar na tinuturuan si Encrid tungkol sa technique. Si Encrid naman ay sumagot na lang na parang walang pakialam. Kaya naman iniisip ni Ragnar na mukhang sumusuko na ito sa itinuturo niya. Ilang sandali pa si Rem ay dumating na at sinabing sasabak na sila sa digmaan. Agad nang niyaya ni Encrid si Ragnar na bilisan nilang maghanda. Kaya naman napaisip si Ragnar na mukhang ganado daw pala si Encrid. Habang pinagmamasdan iniisip niya din na medyo kakaiba ngayong araw ang ating bida. Napapaisip din siya na mukhang kulang ang ginawa nilang pagsasanay kanina kaya mukhang matamlay si Encrid kanina bago dumating si Rem. Ang mga pangyayari ay muling naulit, ngunit sa pagkakataong ito si Ragnar ay nagpa siyang sumama sa dalawa. Nagulat din si Rem dahil mukhang nasisiraan na din daw ng ulo si Ragnar para sumugod ng direkta sa mga kalaban. Si Ragnar naman ay sinabi din na maging alerto si Rem kung ayaw nitong magkaroon ng butas ang walang laman niyang utak. Habang patuloy na tumatakbo si Encrid, ang dalawa naman ay kinalaban ang mga ibang sundalo. Ang ating bida ay muling nakarating sa kung nasaan si Mitch Harrier. Si Encrid ay may ngiti sa kanyang mga labi at inalok si Mitch Harrier na makipaglaban sa kanya. Tinanong nito kung naglakbay na daw ba ito hanggang sa dulo parang lang makita siya. Si Encrid ay sinabing nagustuhan niya ito simula noong una silang nagkita. Sinabi naman ni Mitch Harrier na ngayon lang na may kalaban naghanap mismo sa kanya. Nagtaka naman si Encrid kung nadismaya nga daw ba ito. Ang kalaban ay mabilis na sumugod at ang ating bida ay walang nagawa. Sinabi ni Mitch Harrier na hindi niya akalain na napakadali niya lang matatalo si Encrid. Ang ating bida naman ay napagtanto na mali ang approach niya sa laban dahil mukhang kailangan daw maging natural lang siya at hayaan na makapasok siya sa technique na concentrate on one point. Ang ating bida ay inulit-ulit kalabanin si Mitch Harrier hanggang mahanap niya ang pakiramdam na makapasok sa technique. Matapos ang 18 times na ulit, nagawa niyang makapasok sa pakiramdam na hinahanap niya. Pagsapit ng pang 28 na ulit, nagawa niya ng kusang makapasok sa technique na concentrate on one point. Naalala ni Encrid ang itinuro ni Ragnar. Paunti-unti ang ating bida ay nagagawa ng makita ang dulo ng espada ng kanyang kalaban. Mula sa pagsasanay, si Encrid at nagawang masangga ang ginawang atake ni Ragnar. Siya ay biglang nagulat at tinanong ang ating bida na kung nagawa daw ba talaga nitong masangga ang kanyang atake gamit ang concentrate on one point. Ang ating bida ay iniisip na hindi na siya maikukumpara sa dating siya dahil sa kanyang mga natutunan kay Ragnar. Habang paalis tinanong ni Ragnar kung saan ito pupunta. Sinabi naman ni Encrid na maghanda na sila sa parating na digmaan. Iniisip din ng ating bida na ngayong araw niya natatapusin ang araw na ito at ang kalaban niyang si Mitch Harrier. Ang chapter ay nagsimula kung saan may ibinigay ang ating bida sa commander tungkol sa mga spells. Sinabi din ni Encrid na natandaan niyang may nakita siyang isang kakaibang lalaki sa kampo noon ng kalaban. Naintriga ang fairy commander sa report ni Encrid,
Kaya naman sinabi nito na napansin niya ang mga kalaban noon na tinatawag ang isang mukhang spellcaster na lalaki noong paalis na sila. Ang ating bida ay nagsabi pa ng mga pwedeng gawin na plano upang makatulong sa kanilang hukbo na manalo. Nalipat ang eksena sa battlefield, nagawa din ulit ng mga sundalo na masangga ang mga pana. Si Rem at Ragna ay sinamahan din si Encred para makarating sa kanilang target. Habang nagpapatuloy, iniisip ng ating bida na nakasalalay na sa company commander ang magiging magandang takbo ng digmaan para sa kanila. Ang ating bida ay muli na namang nasilayan si Mitch Harrier at iniisip na matatalo niya na ito ngayong araw. Ang kalaban ay nakilala ang ating bida. Si Encred naman ay binigkas ang pangalan ng kanyang kalaban. Kaya naman nagtaka ito at sinabing alam daw pala ni Encred ang kanyang pangalan. Habang naghahanda, sinabi niya namang ngayong araw na mamamatay si Mitch Harrier. Si Encred ay sumugod na at ito ay gumawa ng napakalakas na pag-atake. Sumugod na din ang kalaban, kaya naman mabilis na ding naghanda si Encred na sumangga ng atake. Matapos masangga ang atake, siya naman ay nagugulat sa nagagawa ng ating bida. Si Encred ay nagagawang bigyan ng sakit sa ulo si Harrier dahil sa pinapakita nitong kakaibang galing sa laban. Muling bumuelo ang isa't isa at sila ay muling nagkasubukan ng lakas. Ang kalaban ay sinabing mukhang nagpigil lang si Encred noong nakaraang paghaharap nila. Ang ating bida naman ay sinabing matagal niya nang itinatago ang kanyang tunay na lakas. Tinanong ni Mitch Harrier kung anong pangalan ng ating bida, kaya naman nagpakilala si Encred sa kanya. Napatalsik ang sandata ni Encred, habang pasugod ang kalaban sinabi naman nitong tatandaan niya ang pangalan ni Encred. Ang ating bida naman ay sinabing tandaan nito na ang tatapos ng kanyang buhay ay nagnangalang Encred. Ang ating bida ay nag-uumpisa na namang makapasok sa teknik na itinuro ni Ragnar. Napansin ng ating bida ang kakaibang paggalaw ng mga paa ng kalaban. Bago pa gawin ni Mitch Harrier ang kanyang atake, alam na daw ng ating bida na ito ang kanyang gagawin base sa nakitang niyang footwork nito. Matapos maiwasan ang atake, iniisip ng ating bida na sapat na ang kanyang experience para matalo si Mitch Harrier. Ang dalawa ay muling bumuebuelo ng kanilang mga atake. Ang dalawa naman ay biglang nagkasabay na madaplisan ang isa't isa. Matapos magulat ni Harrier, nagawa niya namang maiwasan ang sumunod na pag-atake. Si Mitch Harrier ay inakalang mapapatay niya si Encred ng ilang moves lamang, ngunit napagtanto niyang mahirap daw pala kalaban ang ating bida. Biglang nainis si Harrier at sinabing hindi siya papayag na matalo. Habang bumuebuelo ng atake, iniisip ni Harrier na may perpektong teknik na siya para masangga ang mga atake. Kaya naman upang samahan ito combo, nag-aral siya ng isang teknik para tapusin ang kanyang mga kalaban. Ang dalawa ay muling naghahanda para sa isa't isa. Napansin din ni Encred na nanggagaling sa ibaba ang pagwasiwas ni Mitch Harrier. Nakita din ng malinaw ni Encred ang ginagawang atake ng kalaban. Iniisip niya din na maraming beses na siyang namatay dahil sa atakeng ito. Ngunit sa pagkakatong ito nakikita niya na daw ng malinaw ang ginagawa ni Mitch Harrier. Ang ating bida ay nagiging masaya na naman sa laban dahil sa kanyang improvement. Muli niyang nasangga ang atake ni Harrier. Kaya naman ito ay hindi makapaniwala sa nangyari. Mula sa kingdom ng Aspen, ang mga Harrier daw ang isa sa 3 pinakamalakas na grupo. Ang grupong ito ay lagi din daw naghahanap ng may mga talento sa paggamit ng espada. Si Mitch Harrier ay napunta sa grupong ito, kaya naman sa paglipas ng panahon pinakita niya sa lahat na karapat dapat siya sa grupong ito. Sa edad na 15 nagawa niya na daw makatalo ng 2 adult knight noon. Sa edad na 18 naman nagawa niya ding maging kampiyon sa kanilang village sa larangan ng espada. Noong edad na 22 naman nagawa niya na ding maging kampiyon sa buong syudad. Si Mitch Harrier ay isa sa 3 pinakamalakas na manlalaban ng Greyhound. Kaya naman nabibilang lamang daw ang mga kalaban na kayang siyang talunin sa laban. Si Mitch Harrier ay nagtataka kung bakit nagsasanay ng sobra ang mga swordsman. Dahil kahit ano daw ang gawin nila ay hindi mananalo sa kanya ang mga ito. Ang mga nakakalaban daw ni Mitch Harrier ay lagi niyang natatapos ng ilang mga moves lamang. Matapos makaharap si Encred, si Mitch Harrier naman ay nagsisisi kung bakit hindi siya nagsanay noon. Ang kalaban ay nagawa ng masaksak ng ating bida. Ilang sandali pa sa nangyayaring laban, si Mitch Harrier ay napayuko na lang dahil sa pinsalang kanyang natamo. Habang nahihirapan, iniisip niyang minaliit niya si Encred. Si Mitch Harrier ay hindi matanggap ang nangyari, sinabi niya din na mas lamang siya sa lakas at sa mga teknik. Sinabi ng ating bida na tama ang sinabi ni Mitch Harrier, ngunit sa pagkakataong ito siya daw ang nanalo sa kanilang laban. Siya ay naiinis dahil sa tama daw ang mga sinabi ni Encred. Ang ating bida ay naghanda na para tapusin ang paghihirap ni Mitch Harrier. Sinabi niya din na naging masaya ang kanilang laban.
Habang malapit ng matanggalan ng ulo, iniisip niya naman na sana mas nagsanay pa siya noon at dapat hindi naging pabaya sa kanyang mga kinakaharap na laban. Mula sa kawalan may nagsabing protektahan nila si Mitch Harrier. Ang company commander na si Gray ay pinigilan ang ating bida. Ang isang sundalo naman ay nag-umpisa na ding alalayan si Mitch Harrier. Sinabi ni Gray na umalis na sila at gamutin si Mitch Harrier. Hindi din daw siya makapaniwala na isang tao lang ang gumagawa ng malaking komosyon sa lugar. Si Gray ay mabilis nang umatake para tapusin si Encrid. Ang ating bida ay muntik na daw makalimutan dahil siya daw pala ay nasa pinakamalalim na formation ng kanilang kalaban. Kaya naman siya ay nagsimula ng paligiran ng mga kalaban. Iniisip ng ating bida na kailangan niya pang sirain ang watawat at talunin ang kalaban sa kanyang harapan. Iniisip din ng ating bida na kung makakaya niya daw bang matapos ang araw na ito ngayong araw. Si Gray ay inutusan ng tapusin nila si Encrid. Kaya naman nalalapit na naman sa kamatayan ng ating bida dahil sa dami ng mga panang parating sa kanya. Mula sa sumunod na chapter, ang ating bida ay sinubukang iwasan ang mga parating na pana, ngunit siya ay natamaan pa din dahil sa dami nito. Siya ay direktang sumugod kay Gray at balak itong tapusin kaagad. Si Gray ay naghandang umatake at sinabing isang pagkakamali ang pagsugod ni Encrid. Ang ating bida ay napansin na nagkaroon ng lamat ang kanyang espada matapos ang isang wasiwas lang ng kanyang kalaban. Napagtanto ng ating bida na hindi pa sila magka-level ng lalaking ito. Kaya naman mukhang kailangan niya na naman daw mamatay ng maraming beses para matapatan ang lakas ng kanyang kalaban. Ang ating bida ay bumato ng patalim habang iniisip na ang kailangan niya sa ngayon ay masira ang watawat upang manalo sa digmaan. Si Encrid ay napagtantong hindi niya masisira ang watawat kapag direktang watawat ang kanyang tatamaan. Kaya naman iniisip niyang patamaan ang pagitan ng watawat at ng poste nito. Matapos makaiwas sa atake, muli na naman siyang bumato ng patalim. Ang watawat ay nagawa niyang matanggal sa poste nito, kaya naman ang usok sa paligid ay paunti-unti nang nawawala. Habang nakikipaglaban ang Fairy Commander, sinabihan niya daw ang mas nakakataas sa kanya tungkol sa mga ganitong posibilidad na mangyari, ngunit wala daw ginawa ang nakatataas. Habang patuloy nakikipaglaban, iniisip niya namang bulok ang sistema ng kanilang kingdom dahil sa pagpapadala ng hindi nararapat na tauhan para pamunuan ang hukbo. Matapos makita ang mga namatay niyang kasamahan, iniisip niya namang matatalo sila sa digmaang ito. Ang Fairy Commander ay biglang may napansin dahil ang usok ay paunti-unti nang nawawala. Habang nagtataka ang kalabang sundalo tungkol sa nangyayari sa kanilang plano, siya naman ay tinapos na ng Fairy Commander. Dahil wala na ang sagabal na usok, ang Commander ay sinabing umatake na ang lahat ng kanyang kasamahan. Ang mga sundalo ay mabilis nang tumakbo para sumugod sa mga kalaban upang makagawa ng counter-attack. Habang nasa gitna ng laban iniisip niya kung sino nga daw ba kaya ang nakagawa ng paraan para mawala ang usok. Ilang sandali pa meron nang pumasok sa kanyang isipan kung sino ang nakagawa ng paraan, at ito ay walang iba kundi ang squad leader na si Encrid. Matapos mawala ang usok, iniisip ni Encrid na nagkamali siya sa kanyang nagawa. Matapos masira ang watawat kanina agad siyang tumakbo pabalik sa kanyang grupo at inaasahang makakasalubong si Ragnar o kaya naman si Rem. Ngunit hindi niya inasahan na kalaban daw pala ang kanyang makakasalubong pabalik. Si Rem ay patuloy pa din nakikipaglaban, sinabi niya din na dalhin ng mga kalaban ang spellcaster, dahil kung hindi lahat silang pumapaligid sa kanya ay mamamatay. Matapos mawala ang usok, si Ragnar at ang grupo ay natigilan dahil sila ay nasa parehong grupo. Si Ragnar ay tuluyang nagulat at hindi daw inasahan na may mga kasama na siyang nakarating mula rito. Ang ating bida ay may nakaharap na mga kalaban, sira na din ang kanyang espada, kaya naman sinabi ng mga kalaban niyang sumuko na siya. Ang sundalong kalaban ay sumugod na, ngunit may isang puma naman ang biglang dumating para iligtas ang ating bida. Si Encrid ay nagulat at napapaisip na kung ito nga daw ba ang puma na nakita niya noon sa tall grass field. Ang mga kalaban ay naalerto sa puma ngunit ito ay kumilos ng mabilis at inatake na ang mga kalaban. Ang isang sundalo ay nagulat dahil sinira daw ng puma ang kanilang sandata. Ang puma ay pumunta sa tabi ni Encrid at siya ay prinotektahan nito. Ang ating bida ay pinaalis na ang puma dahil ang kalabang nasa kanyang harap ngayon ay hindi na daw kakayanin ng puma. Si Gray ay biglang nainis dahil mula sa likod ng ating bida ay may dumating at ito ay ang platoon leader na si Miltren. Sinabi niya din na siya naman daw ngayon ang magliligtas sa buhay ni Encrid. Ito ay sumugod na sa kalaban, ngunit si Gray ay agad namang nasangga ang ginawang atake ni Miltren. Matapos tumilapon ni Miltren, napagtanto niyang malakas daw pala ang lalaking ito.
Si Mildred ay wala nang nagawa, kundi ang utusan ang kanyang mga kasamahan na tirahin ng crossbow ang kanilang mga kalaban. Ang mga panang parating ay madali lang sinasangga ni Gray, kaya naman napasabi na lang ang hukbo na isang halimaw ang taong ito. Mula sa isang sulok biglang umatake ang puma. Gamit ang dulo ng hawakan ng espada ito ay inatake ni Gray. Tumilapon din ito sa lakas ng atake. Ang ating bida ay muling pumasok sa concentrate on one point na technique. Iniisip niyang nakikita niya na naman ang paggalaw ng kanyang kalaban ng malinaw. Gamit ang espada ng kanyang kasamahan, ito ay kinuha niya at sinangga ang atake ni Gray. Gamit ang mas maliit na patalim, ang ating bida ay naalala ang teknik ni Mitch Harrier sa pagsangga. Ito ay ginawa niya at hinayaang dumaloy ang lakas ng atake ng kalaban sa kanyang sandata. Si Gray ay nagulat matapos ang ginawa ni Encred. Sinabi niya din na ang ginawa daw ni Encred ay ang teknik mismo ni Mitch Harrier. Ang ating bida naman ay muli na namang napangiti matapos magtagumpay ang kanyang panggagaya. Si Mildred ay muling sumugod na agad namang naiwasan ni Gray. Siya ay biglang nagulat sa kanyang nakita. Dahil ang mga napakaraming kalaban ay parating na. Habang patuloy na naiinis, sinabi niya naman sa ating bida na hindi niya kakalimutan si Encred. Ang ating bida naman ay sinabi din na magkita ulit sila sa susunod. Si Gray ay inutusan na ang kanyang mga kasama na umatras. Si Mildred ay napansin ang mga tama ng pana ni Encred sa katawan, kaya naman dadalhin na daw niya ito sa ligtas na lugar. Napansin ni Encred ang malubhang tama ng puma, kaya naman kailangan din daw nila itong dalhin. Si Mildred ay nagsimulang buhatin ang dalawa. Dahil sa malubhang kalagayan ng mga ito, si Mildred ay tinawag ang iba pa niyang kasamahan at sinabing atras na sila. Mula sa background napansin ni Mildred na malala ang tagas ng dugo ni Encred, kaya naman sinabihan niya itong magpakatatag. Ang ating bida ay unti-unti nawalan ng malay. Hanggang sa napunta na naman siya sa madilim na lugar. Sinabi din ng nilalang na napakatatag ni Encred, tinanong din ito na kung ano nga daw ba ang dahilan kung bakit nagpapatuloy si Encred. Mula sa gitna ng battlefield si Mildred ay inaakay pa din ang ating bida para madala sa ligtas na lugar.